Hindi masyadong nakatulog si Anika na nagdaang gabi, kaya bago mag-alas 5 ng umaga ay gising na siya. Pagdating tuloy niya sa staircase, dala ang tasa ng kape ni Rafael, ay wala pa roon ang binata. Napahugot siya ng malalim na paghinga at saka umupo sa baitang at nakapangalumbabang tumitig sa labas ng glass wall. Buong gabi na si Rafael ang nasa isip niya. Napanaginipan pa niya ang buong araw na pinagsaluhan nilang dalawa kahapon. Pero may mga nadagdag sa panaginip niya. Hawak palagi ng lalaki ang kanyang kamay. At bago siya magising, hinalikan pa ni Rafael sa panaginip niya ang kanyang mga labi. Uminit ang mukha ni Anika at napahawak sa magkabila niyang pisngi. Her dream felt so real. Hanggang ngayon, halos nadadama pa rin ni Anika ang init ng kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay. Maging ang sensasyon ng paglapat ng mga labi nito sa kanyang mga labi, parang nadadama pa rin niya. Kahit pa panaginip lamang ang lahat. Pagkagising tuloy niya, kinutkot ng kakaibang pangungulila ang kanyang puso. She had the strong urge to see him, na para bang hindi sila magkasama kahapon. Kaya naroon siya ngayon, kahit madilim pa sa labas. Dahil may napagtanto siya sa kanyang sarili. She likes Rafael a lot. Napapikit si Anika at napahugot ang malalim na paghinga. Subalit kaagad din siyang napadilat at napadiretso ng upo na maramdaman may papalipit sa kanyang pwesto mula sa ikalawang palapag. Sumikdo ang kanyang puso sa pagkasabik at mabilis na lumingon. Napangiti siya na makita si Rafael na mukhang nagulat din na naroroon siya. Anika, usal ng lalaki sa kanyang pangalan. Anika felt a delicious sweet pain in her chest when he called her name. Huminga siya ng malalim at sinalubong ng tingin ang mga mata nito bago siya bumulong. Rafael. May kumislap na emosyon sa mga mata nito na alam niya. Nakikita rin ng lalaki sa mga mata niya. Sa sandaling iyon, nasiguro ni Anika na pareho sila ng nararamdaman. Na para bang matagalan silang hindi nakikita. Kung pagbabasehan ng pangungulilang nasa kanilang puso. Ang kaparehong pangungulila na nakikita niya sa mga mata nito. Alanganin siyang ngumiti. Word ba? Kung sasabihin ko na miss kita, na kung kailan kita nakasama na matagal, saka ko naramdaman na hindi pa yun sapat. Bulong niya. Tumibay ang mga bagang ni Rafael na para bang nagpipigil ito ng emosyon. Pagkatapos ay bahagya pa siyang nagulat. Nang bigla na lamang sumulampak ng upo ito sa kanyang tabi. Bahagya pa nitong natamaan ang tasa ng kape. Pero hindi na iyon pinansin. Paano pa ayun mapapansin ni Anika? Kung mas naging aware siya sa katotohanan, wala ang normal na distansya sa kanilang pagitan kapag nakaupo sila roon. He was too close that she can feel his body heat. At ang mga mata nito ay may emosyon nagdudulot ng bigig sa kanyang lalamunan. Anika, usal pa ni Rafael, kasabay ng pag-angat ang isang kamay nito at marahang humaplos sa kanyang pisngi. Bantulot iyon at halos hindi naman lumapat sa kanyang balat. Subalit sapat na mga iyon upang siya imapasinghap at mamigat ang mga mata sa sensasyon niyon. Anika, Rafael, ganti niyang bulong. Pakiramdam kasi niya ay maraming ibig sabihin ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nakikita niya sa mukha ng lalaki na marami itong gustong sabihin, subalit hindi pa lang alam kung saan magsisimula. I have been dreaming about you, usal ni Rafael. Bumilis ang tibok ng puso na Anika. Ako rin, napanaginipan din kita. Bahaging umangat ang gilid ng mga labi nito. Looks like we've been thinking about each other more than we should. Nakagat niya ang ibabang labi. Tama ka, kahit na alam kong hindi dapat. Natigilan si Rafael at napatitig sa kanya na para ba noon lamang tumimo sa isip nito na hindi dapat sila maging ganong kalapit. Nang bawiin nito ang kamay mula sa kanyang mukha, pakiramdam ni Anika nalaglag ang kanyang puso sa pagkadismaya. Akala niya kikilos na si Rafael upang lumayo sa kanya. Pero hindi nito ginawa iyon. Nanatiling nakaupo sa kanyang tabi ang lalaki at tumingin sa labas ng glass wall na tila
Malalim ang iniisip. Matagal na sandali ang lumipas bago nagsalitang muli si Rafael. Anika, my social status is the last thing I think about whenever I am with you, which is wrong if I will follow what my father taught me. But whenever I think of you, I am more concerned about something else. I have issues heavier than my social status. Napatitig si Anika sa mukha ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Anong issues? Usal niya sa mahinang tinig. Muling tumingin sa kanya ang lalaki at nasa lubong niya ang seryosong tingin nito. It's not easy for me to trust anyone. Nakikita ni Anika sa mukha nito na malaking bagay ang inamin nito sa kanya. Bakit? Tanong niya. Matagal bago ito nagsalita na para bang iniipon ng lalaki ang lakas upang sagutin ang kanyang tanong. 2 years ago, I fell in love with someone, sabi ni Rafael. Para may kumurot sa puso niya, sa isiping na in love ito sa iba, pero hindi siya kumibo at hinintay ito magpatuloy sa pagsasalita. She was older than me. She was a transfer student. We were seatmates and we became close. I fell for her, and I ignored all the warnings my father ingrained in me. I told her everything about me. I brought her everywhere. I even let her stay at our house in London a few times. I trusted her with all my being. May kumislap na pait sa mga mata ni Rafael at sumikip ang puso ni Anika dahil sigurado siya hindi maganda ang kahantungan ng kwentong iyon. Ano nangyari? Mahina niyang tanong. Huminga na malalim si Rafael at tumingin sa labas ng glass wall. Months after we met, I was kidnapped. Napasinghap sa Anika at napamaang na lamang kay Rafael. Kaya sinabi mo, mapanganib para sa iyong lumabas dahil natatakot ka mangyari ulit iyon? Tanong niya. Not me, but my parents. I am the sole heir of billion-dollar empire. My body is not only mine, but also the company's. I am still young, so I'm still prone to kidnapping attempts. That is why I have a bodyguard, even inside my own room. Sagot ni Rafael. And the worst thing, she was the kidnapper's accomplice. Namilog ang mga mata ni Anika at hindi ka agad nakapagsalita. My God! It turned out that she just got close to me because I am worth billions of dollars. I was saved. But the naive part of me died that day. I promised I will never allow anyone to betray me like that again. Patuloy ni Rafael. Uminit ang mga mata ni Anika. Kaya naman pala, napakalamig at walang emosyon ang mukha ni Rafael nang una niya itong nakita. Kaya naman pala mahirap para sa lalaki ang magtiwala sa ibang tao. Niloko ito ng babaeng mahal nito. Nang makita niya ang mas batang Rafael, ay sumikip ang dibdib na Anika. Umanga tuloy ang kanyang kamay at ikinulong ang pisngi nito. Napalingon sa kanyang lalaki. Hindi ko yun gagawin sa'yo, nasabi niya bago pa niya napigilan ang sarili. Hindi kita lolokohin o pagtataksila ng ganoon. Hindi ako ganoon katalino para mag-isip ng schemes na gaya ng ginawa niya sa'yo. Hinawakan ni Rafael ang kamay niyang nasa pisngi nito at lalo pa yung inalapat doon. Yesterday, even though I enjoyed being with you, even though I am attracted to you, it was difficult for me to put my whole trust on you. Last night, before I slept, I am still unsure if I will open myself to you or not. Umawang ang mga labi ni Anika at uminit ang kanyang pakiramdam na makita na palitan ng mas malambot na emosyon ang kaseryosohan sa mga mata nito. May sumili na munting ngiti sa kanyang mga labi at pinisil ang kamay niya. Nagbago ang lahat na makita kita ngayong umaga. When I saw the look in your eyes habang nakatingin ka sa akin, all my doubts were washed away. Namilog ang mga mata ni Anika. Nagtatagalog ka? May kumislap na amusement sa mga mata nito. You will wake everyone with your voice. At yun ang una mong napansin,
kaysa inamin ko. Malumanay na saway sa kanya ni Rafael. Marayon niyang naitikom ang mga labi, pero mangha pa rin siya nakatitig dito. Bahagyang natawa si Rafael habang nakatingin sa kanyang mukha. You look funny. Nakakagulat ba talaga? I know how to speak your language since I was young. Hindi ko lang ginagamit sa presensya ng helpers because it will make them think I am approachable. At least, yun ang sabi sa akin ni Yolanda. Siya lamang nakakausap ko sa lengguwaheng ito noon. Tumatawa siya. Mangha pa rin naisip na Anika habang pinaproseso sa isip niya ang mga inaamin sa kanya ni Rafael. Naramdaman niyang humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay at bahagyang umawak ang mga labi niya nang maging mainit ang ngiti nito. Do you know what it means for me to talk to you in your own language? Natigilan si Anika pagkatapos ay marahan siyang ngumiti kasabay ng init ang maplas sa kanyang puso. That you like me? Pabiro pa niyang tanong habang kumakabog ang kanyang dibdib. Sa antisipasyon, sa isasagot nito, lumawak ang ngiti nito at bahagyang humilig upang lalo mas mapalapit sa kanya. Nahigit niyang hininga nang ilapit pa ni Rafael ang mukha at bumulong sa kanyang tenga. That and something better. Ano nga? Ganting bulong ni Anika na halos hindi na humihinga sa sensasyong dulot ang nearness ng lalaki. Bahagyang inilayo ni Rafael ang mukha sa kanya upang magtama ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, I'm giving my trust to you. Nag-init ang kanyang mga mata at hindi nakatiis. Niyakap niya na mahigpit si Rafael. Thank you, usal niya. Pagkatapos itong ibahagi ang nangyari rito noon, alam na ngayon ni Anika na malaking bagay ang pagbibigay nito ng tiwala sa kanya. Wala akong ibang hidden agenda sa paglapit ko sa iyo ng ganito. Pangako. Mahinang tumawa si Rafael. Pagkatapos, ay nagliparan ng mga paru-paro sa kanyang sikmura nang maramdaman niya. Pumaikot ang mga braso nito sa kanyang katawan at gumanti ng yakap. Alam ko, my father will not allow me and your father to work here. Kung hindi niya siguro, wala kayong gagawin laban sa akin. Bahagyang kumala si Anika kay Rafael at takang tinignan ito. Ha? Pero ang sabi ni Papa, nagkataon lang daw na siya nagluto ng pagkain ng ama mo na nasarapan naman sa luto niya. Kaya siya naimbitahang maging chef dito buong bakasyon. Umangat ang mga kilay ni Rafael. My father is not impulsive. Sigurado ako, bago pa siya magpunta sa kung saan nagtatrabaho ang papa mo, naimbestigahan na niya kayong dalawa. He will never trust just anyone to be this close to his only heir. May sense ang sinabi nito. Ibig sabihin, pumasa kami sa screening niya? Bahagyang ngumiti si Rafael at marahan siya pinakawalan, pero nanatiling nakopo sa kanyang tabi, dahilan, kaya magkadikit pa rin ang mga tagiliran nilang dalawa. I guess, gumanti ng ngiti sa Anika, pero agad ding nawala na mahagip ang tingin niya ang tasa ng kape. Naku, malamig na ang kape mo. Ignore that. You, being here with me, is enough. Balo-balang sagot ni Rafael. Napatitig siyang muli sa mukha ng lalaki at matamis na napangiti. Nang umagang iyon, pinanood nilang muli ang pagsikat ng araw at tulad ng mga nakaraang umaga. Pero damang-dama ni Anika na iba ang umagang iyon kaysa noon. Because that morning, she felt very close to Rafael and it made her very happy.